Yun. Isang masayang araw sa ating lahat mga katropa. So welcome and welcome back to my YouTube channel. Maraming salamat at dito pa rin kayo sa channel ko at patuloy nyo pa rin akong sinusuportahan. Okay, so para dyan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, Tropang 14. So please subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Alam ko kaya kayo nandito dahil interested po kayo sa aking video vlogs for today. Ito yung Toyota Rush. Okay, so itong Toyota Rush ng ang ibabalag natin for today. Okay, so tara, isa-isa natin tingnan yung interior, yung exterior, at saka yung makina niya. Okay, so let's go!
So yun mga katropa, so umpisa natin sa exterior. Okay, so ito tayo sa may mayroon na siyang yung mags niya ay ayan, no? Ano na yan, 17. Okay, wheel alloy yung mag niya. Yan, kasi parang ang ganda yan, no? Tapos yan din, meron na rin. Tapos yan ay keyless entry. Ayan. And then yan, dual BBTI. So power ito, yung mirror nya ay power na rin yan. And then is this, the headlamp is LED na yung headlamp nya. Hala yung kanyang fog lamp ay bulb type pa. Okay, tsaka signal light, bulb type pa yung signal light niya yan. Okay, so punta naman tayo sa makina. Okay, so yung makina niya is 1.4 96cc. Okay, so makina niya, and then yung siyempre 4 cylinder inline, 16 valve, double overhead camshaft, chain type, and with dual BBTI. Yan tinatawag natin na dual BBTI, ito po yun. So BBTI na yung exhaust camshaft at saka intake camshaft. Okay, ito naman yung ano nila, yung windshield washer fluids, and then brake master. Ayan, ito yung radiator cap. Then ito naman yung oil pag-check ng langis. Dito natin makita battery. At saka ito yung check ng pag-inspect ng fluid ng automatic transmission fluid. Okay, mapansin natin, ayan, isang belt na lang siya. Okay, so isang belt. Tawag natin dyan ay serpentine belt. Okay, so isang belt na operated na inoperate na yung lahat. Kasama na dyan yung water pump, alternator, aircon compressor, at saka hindi kasama na dyan yung para sa power steering. Okay, kasi ito ay ano na to, EPS, which is na electronic power steering na siya. So wala na siyang motor powered na yung ano natin, yung manibela natin or power steering natin. Okay, so ito naman yung EBS niya. So equipped siya ng EBS, yung anti-brake lock system. Yung ano niya, ito yung ang makina niya pala is engine number niya is ano yan, 2NR yung makina niya. So 2NR 1.496cc. Okay, so yun sa makina naman natin yun. Yan yung sa makina. Okay, dito naman tayo sa loob. Ayan, kung mapasin natin ang ano natin, maluwag siya. Yan, luwag. Oh, maluwag siya. Wala lang dyan, maluwag. Ayan. Okay. So yung shifter natin, ito yung shifter sa power steering natin ay sa automatic transmission natin is tawag natin dito is gate type. Okay, gate type. Transmission niya is for speed automatic transmission. Okay, so ito naman yung combination meter niya. Ay, combination meter, and then ito naman yung ano niya, stereo niya, aircon switch, at saka push start na siya. Yan, push start ano niya. So yun yung pinakonfigures ng ating dashboard. Ayan, so two-tone yung ano natin, merong cream, at saka yung black, at saka leather type. Yan yung mga upuan niya. And then ito naman ang ano natin, aircon, rear aircon. Ayan. So maluwag siya kung titingnan natin, maluwag. Kagandaan nito mga tropa. Ayan, yung rush na to ay natutupi rin yung likod. Ayan, upuan pinakalikod, so pwedeng
lagay ng mga bagahe. Ayan, yung likod pa gusto natin marami tayong isasakay. Key. Okay, dito naman tayo sa likod, tropa. Ayan. Yung likod niya is mayroon niya siyang rear backup camera. Ayan. Backup camera niya yan. And then spoiler. And then meron siyang antena niya is shock spin. Yung antena niya. And then syempre meron siyang two eyes back rear sensor. Yan. Ayan. Yan yung pinakalikod niya. Okay. At meron na lang siyang roof molding. Meron na rin siyang roof molding. Okay. Ayan. So, napakaganda. So, tingnan na. Ito yung 1.5. Dito nakalagay sa parting likod. Yung grade ng natin, Rush. Ito ay G. Okay. G. So, abot siya na 1.1 million ang G na 1.5G automatic transmission. So 1.1 million. Tingnan natin loob sa likod. Ayan. Yung ano niya is post open na to. Ito. Yung pinaka ano niya. Ayan, luwag. So yung upuan niya sa likod, tupi-tupi siya. Ito. Pwede natin na ilagay. Ayan, pwede ilagay. Hindi itupi. Kung mayroon tayong maraming karga. Yan. Luwag ko. Luwang niya. So, pakaganda nitong Rush. Saka parang luxury na yung dating niya sa loob. Yan. Okay. So yun yung okay. So yun mga katropa, yan mapansin mo mayroong push button siya dito. Isa yan sa mga features niya. Okay, so yung features niya is pag since na ito ay push start sa keyless entry, ito yung susi niya. So bali pala yung susi niya is dalawa. Isang master at isang sub. Yan. Ang ano niya yan is mapapansin nyo po ito, may susian pa rin siya. Yan, susian. Pero hindi yung susi niya is ipupus lang to. And then mabubunot niya, pwede lang ipasok dito. Itong push naman yung entry natin is pag ito dala mo ng within the 5 range ng meters. So pag dala mo halimbawa sa bulsa, open mo siya. Pero pag lampas na ng 5 meters yung range niya is hindi mo na siya para ma-open through push. Okay? Ito, hawak-hawak ko and then tatarin natin yan. Push. Yun. So nag-open siya. Ilak uli natin. So move tayo dito ng konti. Ayan. Ilagay natin dito. Parte dito. Ayan. So try natin. Push. Ayun, abot pa siya. Siguro nasa 4 meters. So try natin i-lock uli. Lock. And then medyo layo natin ng konti. Ayan. Layo natin ng konti. And then try natin push. Ayan. Pansin nyo, hindi na siya nag-open. Ayan mga tropa. Ayan, Yun. Okay, hindi sana. So, baka kasi nagtaka-taka kayo, baka isipin nyo, yung security naman na baka pag may nagpindot na ibang tao is mag-open. Hindi po siya mag-open unless na hindi nyo ma-detect yung transmitter ng susi natin na within 5 meters range. Okay? So, yan. Hindi natin na-open ulit. Yun, Ayan, hindi open. So, para ma-open natin yan, babawasan natin yung range niya ng 5 meters. Kinuha natin yung susi. Ayan, ito. Try niya natin i-push kung mag-open. Ayun, mag-open. Okay.
So yun ang bagong features ng ating Toyota Rush. Yun mga katropa, konting tip lang mga katropa about sa ano natin yung fuel efficiency or para dun sa fuel consumption natin. Okay, konting tip lang po para dun sa mga nagtataka kung bakit malakas sa gasolina. So may mga factors po siya na pwedeng maka-apekto. Okay po, unang-una po dyan siyempre pag traffic, nakaka-apekto po siya. Marami tayong konsumong gasolina pagka traffic. Okay po, at saka po siyempre po kasama dyan yung pag may load. Ibig sabihin po, pag ang load natin ay nadadagdagan o marami tayong sakay, yung mga bagahe, pasahero, nakapekto rin po yan para lumakas tayo sa konsumo ng fuel natin. And then, siyempre yung kalsada. Okay? So, yung kalsada naman siyempre pagka yung po ay medyo rough road at dahan-dahan may rough road, saka malalaking lubak, siyempre magdadaan-daan tayo ron. May possibility din po na lumakas po tayo sa kalsada ng fuel natin. Okay, sorry. At siyempre, last siguro is yung driver habit natin. For example, para po dun sa mga manual na transmission natin, kung hindi masyado, kung mga baguhan, may possibility na mataas yung RPM niya. So, bago mag-release ng clutch, so may possibility po mga tropa na lumakas din po sa konsumo ng ating gasolina o kaya fuel. Okay? So yun, konting tip lang yung mga katropa para at least magkaroon tayo ng idea kung sana makatulong po sa atin sa pang-araw-araw na pagdadrive po natin. Okay, so thank you mga katropa. So dito na muna. Ayun, shoutout muna tayo. Pasalamat tayo sa tropa natin sa Toyota Dasmariñas Cavite at pinagbigyan tayo ng makapag-vlog. Shoutout kay Sir Momon. Ayun, Sir Momon sa Sir SP ng Sales Dispatch Department. Okay? Ayun, makarating. So, thank you. Thank you mga tropa. At siyempre, dito yung... Thank you. Ayan. Thank you sa sponsor. Ayun, sponsor. Ayun, shoutout sir. Thank you. So lahat ng team member ng Toyota Dasmariñas, shoutout sa inyong lahat kung mayroong nanonood man sa atin. Shoutout and safe sa inyong lahat. Okay. Thank you. Yan mga tropa, yan yung isang klase ng available natin na kulay. Ayan, Rush. Ayan, no? Yun, no? And then, ito sunod ay yan, susunod natin yan, yung Avanza. So, hindi yan, Rush, Avanza yan. And then, sunod natin itong yan, Rush. Ganda nila. Ganda. Ganda. Yung mga available na kulay. Yan naman yung mga high ace. Yan, susunod natin yung mga tropa. Ito yung mga bagong high ace natin. Ayan. Ito yung meron pa rin tayo kahit pa paano meron pa rin yung mga high ace. At saka ito yung ayan, bagong high ace. So mga mamang lang mga tropa. Para dito sa bagong high ace natin. Pagbigyan tayo ng pagkakataon uli, ibablog po natin yan. Okay. Okay. No? Maraming salamat at nakarating na naman kayo dito sa dulo ng aking video vlogs. Okay, so maraming salamat na patuloy nyo pa rin sinusuportahan ang aking YouTube channel na Tropang 14. Okay, so thank you sa inyo. Sana
lagi kayo nandito at lagi nyo akong sinusuportahan mga katropa. Para sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, wag po kalimutan, subscribe po ang aking YouTube channel na Tropang 14. Okay po? So, maraming salamat muli sa inyong lahat. So, abang-abang lang po sa mga iba pang mga Toyota vehicles natin na units na iba-vlog. Ayan po, marami pa po yan. Oh. Ayan, so, pagka nagkaroon pa tayo ng pagkakataon na isa-isayin po natin sila. Sunod natin yung halimbawa yung Avanza. So, maraming salamat sa inyo. At siyempre, thank you rin po sa nagbigay sa atin ng opportunity para i-vlog yung Toyota Dasmariñas, Cavite. Okay, so maraming salamat po sa inyo. For more inquiries, para po dun sa brand new units po natin na Toyota, pwede po kayo mag-book sa showroom po nila. So, assist po kayo ng ating magaganda at sagagwapong MPs. Okay, maraming salamat Toyota Dasmariñas, Cavite. Okay, so for now, thank you at ingat kayong lahat at magandang araw sa inyo. Okay, bye-bye!